Luisa! Luisa! Bitawan mo ako! Ikaw naman kasi, bakit pati si Doc Linton pinatay mo? Ayan tuloy. Dagdag bala sa'yo yan. Tama na! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Ano ba? Doc Carlos, huwag ka na nga magbaliw-baliwan! Bakit mo pinatay si Doc Linton? Dahil pareho kayo. Pareho kayong mahilig mangyalam. Dahil may bagay na hindi dapat malaman. Na hindi dapat malaman ng lahat! Alam mo ba na sobrang idol ka ni Doc Linton? Alam mo ba nire-respeto ka niya? Ilang beses ka niya pinagtanggol, tapos pinatay mo lang siya! Sama na ugali mo, ayop ka! Ba't mo pinatay si Doc Linton? Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi ka babalikan ng nanay ko! Kasi demonyo ka! Ang sabihin mo, kaya mo pinatay si Doc Linton kasi wala kang puso. Wala kang konsensya. Dok, sino tinitignan mo? Wala! Sige, tali mo na yan! Halika! Tawad mo ako! Tawad mo ako, sabi! RJ, mukhang hindi ka pa kumakain. Alam mo, masama yan, lalo na now you need your strength. Ito, kainin mo to. I'm okay, Morgana. Huwag kang mag-alala. Wala naman ako linagay dyan. Sige na, kunin mo na. Salamat. Alam mo, I can just imagine how you feel. Yung takot at nasasaktan ka dahil alam mong nakidnap yung anak mo. So please, if there's any way na makatulong ako para mabawasan yung stress sa katawan mo, just tell me. I'm okay, Morgana. I'm serious, RJ. We're family. Just let me help you. Alam ko na paborito mo yung hinahagod yung likod mo para matanggal yung stress mo. Paano mo nalaman? Si Moira lang nakakaalam yan, Kwento niya sa akin. Huwag na kasi maraming tanong. Just relax. Sige na. Lynette. What are you trying to do? I-check ko lang po yung pasyente. The patient will need a competent neurosurgeon, Doktora. The question is, are you the right doctor to treat her? At maliit lang ang circle ng neurosurgeons dito sa Pilipinas. Kaya alam ko kung ano yung nangyari sa Apex. Doc, magaling po ako. I am the youngest doctor in the Philippines. Pero alam ko po marami po akong matututunan sa inyo. Kaya please, take me under your wing. Pag-iisipan ko. Ang sungit mo pero ang bait mo. Tapos stricto ka pero may paki ka. Hindi mo pwedeng isa-isa lang kasi litong-lito na ako, promise. Pamili ka. Kinakausap ka o hindi. Siyempre, Dok, mas okay yung nag-uusap tayo, di ba? Sa biyahe, papuntang East Street. Be quiet.
Let's go. Maganda naman si Dr. Enriquez. She has a grace and composure. Parang ikaw. Parang ako po? So, sinasabi mo maganda rin ako, tapos meron din akong grace and composure. Tama ba, Doc? Yeah, pwede na. Kaya lagi mong tatandaan, proud ako sa'yo. You know, I'm just so blessed and grateful na dumating ka sa buhay ko. Thank you. May bibigay lang ako sa'yo. Wow! Ganda naman ito, Doc. Tsaka, ba't naman kwintas na may puso? Kasi special ka. Lynette, don't tell me, nagsiselos ka. Eh, dinala ko lang naman ng pagkain si RJ. Ako? Magsiselos? Sa'yo? Hindi, Morgana. Really? Lynette, wag mo kasi masyadong gwardiyahan tong si RJ. May I remind you, you're not even married yet. Tama na yan, Morgana. Alam mo, iniisip ko, baka nga dapat hindi talaga kayo magpakasal ni RJ. Kasi isipin mo, katakot-takot ng malas ang inabot ng kasal nyo. Namatay si Doc Katie. Namatay si Doc Lyndon. Nasa ICU si Aling Susan. At si Annalyn, nawawala. Maybe it's the universe's way of telling you na may sumpa talaga yung kasal nyo. Tama na yan, Morgana. Hindi totoo yung sinasabi mo. Totoo naman eh. At kapag may nangyari dyan kay Annalyn, kasalanan nyo. Dahil kayo ang nagdala ng malas sa buhay niya. Enjoy your coffee. Annalyn, inom ka muna. Alam ko, napagod ka kanina. Annalyn, kung hindi ka lang nagkalam kanina, baka nakakuwi ka na. Kasama mo na nanay mo. Hindi mo talaga bibigyan ka pa ng second chance ni Nanay. Eh, kriminal ka. Mamamatay tao ka.